Ikaw, Ara, ang nagkalat ng lihim ng ating kumpanya. Paano mo nagawa yan pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa'yo? Ang tinig ni Celeste Vergara ay matalas, tila punyal na tumagos sa puso ni Aurora, Ara, Santos. Nanginginig ang buong katawan ni Ara sa gitna ng sala habang ang mga mata ni Doña Elena, ang ina na kinilala niya sa loob ng halos 20 taon, ay nanlilisik sa galit. Si Don Ricardo naman ay nakaupo lang, tahimik, ang tingin ay nakayuko sa sahig. Walang anumang pagtatanggol, walang pagdududa, walang pagmamahal. Hindi po, Ate Celeste, maniwala po kayo, wala akong ginagawang masama. Nanginginig ang boses ni Ara, halos hindi makahinga. Ang mga luha ay nagbabanta nang bumagsak, ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi niya hahayaang makita silang mahina siya. Ngunit ang galit ni Celeste ay hindi nasawata. Huwag kang magkunwari, Ara. Nakita ko ang mga ebidensya. Ikaw ang nagbigay ng mga dokumento sa kalaban natin. Gusto mo kaming pabagsakin, di ba? Naramdaman ni Ara na gumuguho ang lahat sa paligid niya. Ebidensya? Anong ebidensya? Wala siyang alam. Ang tanging alam niya ay ang patuloy na pag-asa na isang araw ay tunay siyang tanggapin ng pamilya Vergara. Ang pamilyang nag-ampon sa kanya pagkatapos niyang mawalan ng magulang. Ang pamilyang sa loob-loob niya ay hindi kailanman nagpakita ng tunay na init ng pagmamahal. Tama na, sigaw ni Doña Elena, ang kanyang boses ay tila yelo. Ayoko nang marinig ang anumang kasinungalingan mo, Ara. Ang bahay na ito ay hindi na kailangan ng isang traidor. Biglang tumayo si Doña Elena, ang kanyang mukha ay seryoso. Simula ngayon, wala ka nang kinalaman sa pamilyang ito. Hindi ka na namin anak. Lumayas ka. Lumayas. Ang salitang iyon ay bumalik-balik sa isip ni Ara, mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang pangalang Vergara, ang pangarap na magkaroon ng pamilya, ang ilusyon ng seguridad na pilit niyang pinanghawakan. Tiningnan ni Ara ang kanyang ampon na ina. Ang mga mata ay nagtatanong. Hinahanap niya ang kahit katiting na pagmamahal, kahit konting awa. Ngunit wala. Ang nakita niya lang ay pagkasuklam. Ma, pa, bulong ni Ara. Ang luha ay nagsisimula ng dumaloy sa kanyang pisngi. Wala kang karapatang tawagin kaming ganyan. Sambit ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay malamig at matigas. Kuhanin mo ang mga gamit mo at umalis ka, ngayon na. Hindi pa man natatapos ni Doña Elena ang kanyang mga salita, nagmamadali ng kinuha ng isang katulong ang maliit na maleta ni Ara na halos dalawa lang ang laman na damit. Ang maleta na iyon ang tanging tanda ng kanyang pag-iral sa loob ng bahay na ito. Ang maleta na iyon ang sumasalamin sa kung gaano siya kawalang halaga sa kanila. Habang naglalakad si Ara patungo sa pintuan, narinig niya ang tawa ni Celeste. Isang tawa na puno ng panlilibak. Isang tunog na mananatili sa kanyang alaala sa mahabang panahon. Sa wakas, wala nang balakid. Sa wakas, malaya na ako sa anino mo. Lumabas si Ara sa malaking pintuan. Ang kanyang mundo ay bumagsak. Ang hangin sa labas ay tila mas mabigat, mas malamig. Ang ilaw ng araw ay tila mas matalim, nagpapabigat sa kanyang mga mata. Binitbit niya ang kanyang maleta. Ang bigat nito ay hindi galing sa damit, kundi sa bigat ng kanyang puso. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa mga kalye ng Maynila. Ang bawat hakbang ay tila milyong-milyong tinik
na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang mga sasakyan ay nagdaraan, ang mga tao ay nagmamadali, ngunit para kay Ara, ang mundo ay tumigil. Tila siya lang mag-isa sa isang malaking entablado ng pagtataksil at kalungkutan. Napakasakit. Napakasakit na isipin na ang pamilyang itinuring mong buhay ay siya ring tatapos sa iyo. Ang pamilyang pinangarap mong makasama habang buhay ay siya ring magtataboy sa iyo na parang basura. Dati, nangangarap si Ara na maramdaman ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na nakikita niya sa mga pelikula at libro. Ang pagmamahal na ipinapakita ng mga kaibigan sa kanilang pamilya. Ngunit sa kanya, laging may hadlang, laging may pader na nakaharang. Naalala niya pa ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik sa kanyang silid, umaasang isang araw ay magbabago ang lahat. Umaasang makita ni Doña Elena ang kanyang halaga, maramdaman ni Celeste ang pagmamahal na pilit niyang ibinibigay. Ngunit ang bawat pag-asa ay napalitan lang ng mas matinding kabiguan. At ngayon, wala na, walang pag-asa, walang pamilya, walang kurot na pagmamahal na pwedeng kapitan. Nagsimulang umulan, malakas, parang lalong umiiyak ang langit para sa kanya. Tumakbo si Ara, naghahanap ng masisilungan. Napadpad siya sa ilalim ng isang lumang tolda, ang tunog ng patak ng ulan ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. Umupo siya sa basang simento, niyakap ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at binuksan ang gallery. Isang litrato ang sumalubong sa kanya. Isang lumang litrato kung saan nakangiti silang apat, si Doña Elena, Don Ricardo, Celeste at siya. Bata pa siya noon at ang ngiti niya ay puno ng pag-asa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Ang, ang ngiting iyon ay patunay ng isang pangarap na hindi kailanman natupad. Isang pangarap na ngayoy durog na durog. Ang misamang mga luha ni Ara ay tuloy-tuloy na bumuhos, kasabay ng malakas na ulan. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas, wala nang matitira sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking truck ng delivery ang dahan-dahang dumaan sa harap niya. Ang ilaw nito ay tila nagbibigay ng kakaibang liwanag sa dilim. Ang logo ng kumpanya ay simple lang, ngunit ang imahe nito ay biglang nagtanim ng isang ideya sa isip ni Ara. Isang maliit, napakaliit na butil ng pag-asa sa gitna ng kanyang kapighatian. Isang bagay na pwedeng pagkapitan. Ang pag-ulan ay huminto, ngunit ang lamig ay kumapit sa balat ni Ara. Bumangon siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga buto ay tila kumikirot. Tumingala siya sa kalangitan na unti-unting lumiwanag. Hindi pa tapos ang laban. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi pa. Ang imahe ng truck ng delivery ay nanatili sa kanyang isip. Sa mga sandaling iyon, tila ito ang nagbigay sa kanya ng direksyon. Kung wala siyang pamilya, kung wala siyang makakapitan, kung gayon, sisimulan niya ang lahat sa sarili niyang mga kamay. Nagsimula si Ara sa pinakamababang posisyon. Nagtrabaho siya bilang tagalinis sa isang fast food chain sa umaga. Pagkatapos ay nagtitinda ng kape sa isang maliit na stall sa hapon. Sa gabi, kapag pagod na ang kanyang katawan, binubuksan niya ang luma niyang cellphone at nagbabasa tungkol sa negosyo, lalo na sa logistics at delivery. Naghahanap siya ng mga libreng online course, kahit ang mga basic tutorials sa YouTube para lang matuto. Ate,
Pahingi po ng extra tissue. Bulyaw ng isang customer, ang kanyang tinig ay may pagka-iritable. Mabilis na gumalaw si Ara, kumuha ng tissue at iniabot sa customer. Walang reklamo, walang kahit anong pahiwatig ng pagod. Ang bawat sentimo na kinikita niya ay mahalaga. Kailangan niyang makaipon para sa kanyang pangarap. Ang pangarap na magkaroon ng sariling delivery service. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa trabaho, dumaan siya sa isang junk shop. Doon niya nakita ang isang lumang motorsiklo, kalawangin at tila hindi na magagamit. Ngunit sa mata ni Ara, nakita niya ang potensyal. Nakita niya ang simula ng kanyang pagbangon. Magkano po yan, Manong? Tanong niya sa may-ari ng junk shop. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ay, Ineng, pang parts na lang yan. Pero kung gusto mo, bigyan na lang kita ng barya. Sagot ng matandang lalaki. Hindi sumuko si Ara. Nakipagtawaran siya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang matanda na bibilhin niya at aayusin niya. Sa huli, sa halagang halos kalahati ng kanyang naipon, nabili niya ang motorsiklo. Sa sumunod na mga linggo, ang maliit na inuupahan niyang kwarto ay naging repair shop. Sa tulong ng mga video sa YouTube at ilang payo mula sa isang mekaniko na kanyang nakilala, unti-unti niyang inayos ang motorsiklo. Pininturahan niya ito ng kulay asul, ang kulay ng pag-asa. Nilagyan niya ng maliit na box sa likod para sa kanyang mga i-deliver. Ito ang kanyang partner in crime, ang kanyang kasama sa pagtupad ng kanyang pangarap. Ara's Delivery ang isinulat niya sa side ng box gamit ang puting pintura. Simple. Walang kumpanya, walang malaking kapital, pero puno ng pangarap. Ang unang buwan ay mahirap, napakahirap. Madalas siyang nakikipagbuno sa traffic, sa init ng araw at sa malakas na ulan. May mga pagkakataon na halos maubusan siya ng gasolina o kaya'y naliligaw siya sa mga kalyeng hindi pa niya kilala. Nako, ang tagal mo naman. Malamig na tong kape ko. Reklamo ng isang customer. Pasensya na po, ma'am, na traffic po talaga ako. Sagot ni Ara, ang kanyang tinig ay mahinahon kahit pa gusto niyang umiyak sa pagod. Ngunit pinilit niya ang sarili. Hindi siya pwedeng magreklamo. Kailangan niyang magtiis. Isang araw, habang naghihintay siya ng delivery sa labas ng isang maliit na pabrika ng tinapay, may lumapit sa kanyang matandang babae. Ineng, ikaw ba yung Aras Delivery? Tanong ng matandang babae. Opo, ako po. Sagot ni Ara may pagtataka. Kailangan ko ng mabilis na delivery ng mga tatinapay na ito sa Maynila. Pwede mo bang dalhin ngayong araw? Tanong ng matandang babae, tila nagmamadali. Malaki ang order, kaya sa kanyang maliit na motorsiklo, tila imposible. Ngunit hindi ito tinanggihan ni Ara. Opo, ma'am, gagawin ko po ang lahat. Kinabukasan, ganoon pa rin ang eksena. Ang matandang babae ay masaya sa serbisyo ni Ara. Salamat, Ineng. Mabilis ka talaga. Ang galing mo. Sa sumunod na mga linggo, patuloy na nagbigay ng mga delivery ang matandang babae kay Ara. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang bawat order ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat delivery ay tila isang maliit na panalo. Mula sa pagiging tagalinis at tagatinda, ngayon ay mayroon na siyang sariling maliit na negosyo. Kahit pa sa simula ay siya lang ang lahat. Isang hapon habang nagpapahinga siya mula sa maghapong delivery, dumating ang isang lalaki. Nakasuot ito ng suit at may dalang isang maliit na folder. Ikaw po ba si Ms. Ara Santos ng Aras Delivery?
Tanong ng lalaki. Tumango si Ara, may pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung anong kailangan nito. Gusto po sana naming mag-alok ng partnership sa inyong kumpanya. Sabi ng lalaki, inabot sa kanya ang folder. Ang aming kumpanya po ay pangalan ng maliit na kumpanya at narinig po namin ang tungkol sa inyong serbisyo. Nagulat si Ara. Isang partnership mula sa isang kumpanya. Sa isang iglap, tila nagliwanag ang kanyang mundo. Binuksan niya ang folder at nakita ang detalyadong proposal. Isang malaking kontrata, isang panimulang pangarap na hindi niya inaasahan. Ngunit habang nagbabasa siya, hindi niya alam na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. May isang tao na lihim na nakamasid sa kanya, nagmamaniobra ng mga pangyayari at naglalatag ng landas para sa kanya. Sa loob ng kanyang minimalistang opisina sa tuktok ng isa sa pinakamataas na gusali sa Makati, si Gabriel Gab Reyes ay nakatingin sa malaking monitor. Hindi ito ang karaniwan niyang ginagawa. Sa halip na spreadsheets at financial reports, ang nakikita niya ngayon ay isang detalyadong tracking report ng isang maliit na delivery company. Aras Delivery. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kahit pa magulo ang datos at kulang pa sa profesionalismo, nakita ni Gab ang potensyal. Higit pa sa potensyal, nakita niya ang determinasyon. Naalala niya ang unang beses niyang nakita si Ara. Isang abalang hapon sa isang coffee shop. Nagmamadali siya at dahil sa pagmamadali, nahulog ang kanyang wallet. Hindi niya napansin hanggang sa tawagin siya ng isang tinig. "Sir, yung wallet niyo po." Lumingon siya at nakita si Ara na noon ay nagtatrabaho pa bilang waitress. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng kalungkutan, ngunit ang ngiti niya ay puno ng sinseridad. Ibinigay ni Ara ang wallet at tumanggi sa anumang pabuya. "Trabaho ko lang po yan, sir." Nang mga panahong iyon, isang bagay ang nag-udyok kay Gab na sundan siya. Hindi niya alam kung ano. Marahil ang kanyang simpleng kabaitan sa gitna ng isang magulong mundo. O marahil ang mga mata niyang nagkukubli ng isang malalim na sakit na tila nakita rin niya sa sarili niyang nakaraan. Matapos ang insidenteng iyon, lihim niyang ipinahanap si Ara. Nalaman niya ang tungkol sa pamilya Vergara, ang biglaang pagkawala ni Ara sa bahay nila. Nakita niya ang pagbagsak ni Ara at pagkatapos ay ang unti-unti nitong pagbangon. "Sir, narito na po ang file tungkol sa Aras Delivery," sabi ng kanyang assistant, si Alice, na inilapag ang folder sa kanyang mesa. Kinuha ni Gab ang folder. Mga litrato ni Ara na nagmamaneho ng motorsiklo, pagod ngunit nakangiti pa rin habang nagde-deliver. Mga ulat tungkol sa pagiging mabilis at maaasahan ng kanyang serbisyo, kahit pa maliit pa lamang. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang tulungan ang ibang tao. Ngunit kay Ara, may kakaiba, may personal, may koneksyon. Nangyari na sa kanya ang pakiramdam ng pagtataksil. Isang beses sa kanyang kabataan, pinagkatiwalaan niya ang isang kaibigan at kasosyo. Ngunit ang kaibigang iyon ang nagtaksil sa kanya, ginamit ang kanyang tiwala para sa sariling kapakanan. Nagdulot iyon kay Gab ng matinding pag-iingat sa mga tao at sa mga relasyon. Mula noon, bago siya magtiwala, kailangan niyang makita ang tunay na kulay ng isang tao. At kay Ara, nakita niya ang kulay ng katatagan at kalinisan. "Alice, ihanda mo ang kontrata. Gusto kong mag-partner ang Reyes Group sa Aras Delivery
para sa regional expansion ng ating e-commerce. Utos ni Gab. Nagulat si Alice. Sir, napakaliit pa po ng kumpanya niya. Sigurado po kayo? Sigurado ako, sagot ni Gab. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa larawan ni Ara sa folder. Nakikita ko ang hindi mo nakikita. Gusto kong tulungan siya at sa parehong oras, kailangan ko ng maaasahang kasosyo. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng pagpupulong. Pinili ni Gab na hindi ipakita ang kanyang tunay na posisyon sa Reyes Group. Nagpanggap siyang isa lamang high-ranking executive, hindi ang CEO. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Ara ang malaking pagkakataon na ito. Dumating si Ara sa conference room. Ang kanyang mga mata ay malaki sa pagkamangha sa luho ng opisina. Nakasuot siya ng simple ngunit presentableng damit. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalatag ang kanyang proposal. Magandang umaga po, Sir Gab. Bati ni Ara, ang kanyang tinig ay mahina ngunit matatag. Napangiti si Gab, naalala niya ang kanyang sarili noon. Puno rin ng pangarap ngunit may halong kaba. Magandang umaga rin, Miss Santos. Ako si Gabriel Reyes. Alam kong maliit pa lang ang kumpanya nyo, pero interesado kami sa inyong serbisyo. Tiningnan ni Gab ang mga mata ni Ara habang ipinapaliwanag niya ang kanyang mga plano. Ang kanyang passion ay nakikita sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwing binabanggit niya ang salitang serbisyo at tiwala. Habang nagpapatuloy ang meeting, lalo siyang humahanga kay Ara. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang tao na nawalan ng lahat, ngunit pilit na bumabangon. Pagkatapos ng pagpupulong, pumirma si Ara sa kontrata. Ang kanyang kamay ay halos hindi makapaniwala. Maraming salamat po, Sir Gap. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Gawin mo lang ang iyong makakaya, Miss Santos. Ipakita mo sa amin na tama ang aming desisyon. Sagot ni Gab, ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon, ngunit sa loob niya may kakaibang saya. Nang paalis na si Ara, sinundan siya ng tingin ni Gab. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, tila may bagong pag-asa. May kakaibang kurot sa puso ni Gab. Ang pag-asa na sana ay makita ni Ara ang tunay niyang intensyon. Sana ay malaman ni Ara na hindi siya nag-iisa. Tumingin siya sa bintana, ang tanawin ng Maynila ay abala. Sa labas ang buhay ay patuloy na gumugulong. Ngunit para kay Gab, ang maliit na mundo ni Ara ay tila ang pinakamahalagang bagay ngayon. Ano kaya ang mararamdaman ni Ara kapag nalaman niya ang buong katotohanan? At handa na ba si Gab na ilantad ang kanyang sarili sa isang babaeng puno ng pagtataksil ang nakaraang karanasan? Ang Aras Delivery ay hindi na lang isang maliit na pangarap. Ito ay naging isang matagumpay na negosyo, may sariling maliit na opisina, ilang delivery riders, at lumalaking listahan ng mga kliyente. Ang partnership sa Reyes Group ang naging daan para makilala at pagkatiwalaan sila ng mas maraming kumpanya. Bawat araw nararamdaman ni Ara ang unti-unting pagtupad ng kanyang pangarap. Subalit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, ang kanyang puso ay nanatiling may bakas ng nakaraan. Ang bawat pagtawa, bawat bagong kaibigan ay laging may kasamang pag-iingat. Ayaw na niyang masaktan muli. Miss Santos, narito na po ang mga report para sa buwang ito, sabi ni Leo. Ang kanyang bagong assistant na inilapag ang mga papel sa kanyang mesa. Kinuha ni Ara ang mga report.
At isa sa mga pangalang paulit-ulit niyang nakikita ay si Gabriel Reyes. Si Gab, ang lalaking sa simula pa lang ay tila may kakaibang kapangyarihan na pakalmahin ang kanyang naguguluhang isip. Ang kanyang business partner na unti-unti nang nagiging higit pa. Madalas silang magkita para sa mga pulong sa negosyo. Ngunit sa bawat pagpupulong na iyon, may mga sandaling tila tumitigil ang oras. Isang simpleng sulyap, isang ngiti, isang paghipo sa kanyang kamay na tila aksidente, ngunit nag-iwan ng kuryente sa kanyang balat. Isang hapon, habang nag-e-evaluate sila ng bagong ruta para sa delivery, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Mahirap din ang simula ng Reyes Group, Ara. Biglang sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana. Tila may malalim na iniisip. May mga pagkakataon na halos sumuko na ako. May mga tao akong pinagkatiwalaan, pero binigo lang ako. Nilingon ni Ara si Gab. Nakita niya ang bakas ng sakit sa mga mata nito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang Gab na hindi puro negosyo. Isang Gab na tila may pinagdadaanan din. Ako rin, Sir Gab. Bulong ni Ara, ang kanyang tinig ay may bahid ng lungkot. Hindi niya diretsong sinabi ang tungkol sa pamilya Vergara. Ngunit ang bigat ng kanyang boses ay sapat na para maramdaman ang lalim ng kanyang sugat. Akala ko dati, sapat na ang pagmamahal ko para makuha ang pagmamahal nila. Pero mali pala ako. Masakit ang malaman na ang mga taong akala mo ay kakampi mo, sila pala ang pinakamalaking kalaban. Pinakinggan siya ni Gab ng tahimik. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila sinasabi, "Naiintindihan kita." Sa isang sandali, naramdaman ni Ara na hindi siya nag-iisa, na may isang tao na nakakaramdam ng kanyang sakit. Pero tignan mo ngayon, Ara, sabi ni Gab, unti-unting lumapit sa kanya at bahagyang hinawakan ang kanyang balikat. Bumangon ka, mas matatag ka ngayon. Hindi ba mas maganda ang naging resulta ng lahat ng sakit na yan? Napatingin si Ara sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Gab. Tama siya. Mas matatag na siya. Ngunit ang takot sa muling pagkabigo ay naroon pa rin. Samantala, sa isang lumang mansyon sa Maynila, ang pamilya Vergara ay bumubulusok sa pagkalugi. Ang dating maunlad nilang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Celeste, ano na naman ang ginawa mo? Sigaw ni Doña Elena, halos wala na sa sarili, habang hawak ang mga papeles ng utang. Bakit nag-withdraw ka ng napakaraming pera ng walang pahintulot? Bumagsak na ang stock ng kumpanya. Ma, ginawa ko lang po ang sa tingin kong tama. Gusto ko lang pong iligtas ang kumpanya. Depensa ni Celeste, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Sa loob-loob niya, alam niyang nagkamali siya. Ang payo ni Joaquin Palma ay hindi pala naghatid ng magandang resulta. Tama? Ito ba ang tama, Celeste? Sigaw ni Don Ricardo na bihirang magtaas ng boses. Halos mawala na ang lahat sa atin. Ang lahat ng pinaghirapan namin mawawala dahil sa'yo. Napaupo si Celeste sa sofa. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Hindi ito ang plano niya. Akala niya sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Ara, magiging masaya na siya. Magiging siya na ang sentro ng atensyon. Magiging siya na ang tunay na tagapagmana ng lahat. Ngunit ang kanyang mga maling desisyon na pinasidhi pa ng pagmamanipula ni Joaquin Palma ay nagdala lamang ng kapahamakan. Sa isang board meeting ng kumpanya,
Tila nagluluksa ang lahat. Miss Vergara, sa inyong desisyon na mag-invest sa pangalan ng pekeng kumpanya na itinayo ni Joaquin Palma, nalugi po tayo ng mahigit 50 milyon. Sabi ng isa sa mga board member, ang kanyang boses ay puno ng galit. Pero sabi ni Mr. Palma, ito ang pinakamabilis na paraan para lumaki ang kumpanya, para makasabay tayo sa mga bagong trends. Depensa ni Celeste, ang kanyang muka ay namumutla. Ang pagkalugi na iyon ay ang huling pako sa kabaong ng pamilya Vergara. Ang dating matatag at respetadong pangalan, unti-unti nang naglalaho. Sa kabilang banda, abala si Ara sa kanyang opisina nang makarinig siya ng usap-usapan mula sa kanyang mga empleyado. Narinig niyo na ba? Pabagsak na daw ang Vergara Group. Oo nga, dati ang laki-laki ng kumpanya nila. Sayang. Napatigil si Ara, Vergara Group. Ang pangalang iyon ay nagdala ng kirot sa kanyang puso. Kahit pa binigo siya ng pamilyang iyon, ang balitang ito ay nagdulot pa rin ng kakaibang damdamin, pagtataka, at marahil isang maliit na kurot ng awa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at naghahanap ng balita. Tunay nga, ang Vergara Group ay nasa headline ng mga financial news patungo sa pagkabangkarote. Samantala, sa opisina ni Gab, isang anonymous email ang dumating. Ang subject line, babala tungkol sa Vergara Group. Binuksan niya ito at nakita ang detalyadong impormasyon tungkol sa mga iligal na transaksyon at pagmamanipula na ginawa ni Joaquin Palma at kung paano niya ginamit si Celeste para pabagsakin ang kumpanya ng mga Vergara. Pinigilan ni Gab ang paghinga. Ito na pala ang koneksyon, ang tunay na dahilan kung bakit pabagsak ang pamilya Vergara. At higit sa lahat, nakita niya ang pangalan ni Ara sa email na binabanggit bilang biktima ng paninira ni Celeste. Na bahagi ng mas malaking plano ni Palma, hindi mapakali si Gab. Ang impormasyon mula sa anonymous email ay tila apoy na sumusunog sa kanyang isip. Si Joaquin Palma, ang pangalang iyon ay pamilyar. Isang makapangyarihang negosyante na may reputasyon sa pagiging walang awa at mapanlinlang, dating karibal ng Reyes Group. At ang koneksyon niya kay Celeste Vergara ay isang malaking katanungan na kailangan niyang sagutin. Naalala niya ang kanyang sariling nakaraan. Ang hapdi ng pagtataksil ng dating kasosyo, ang pakiramdam na mag-isa kang nakikipaglaban sa isang mundo na tila pinipilit kang ibagsak. Ito ang dahilan kung bakit siya naging maingat. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit niya nakita ang kaparehong lakas at pagnanais na bumangon kay Ara. Ayaw niyang maranasan ni Ara ang mas matinding sakit. Ayaw niyang maulit ang kanyang kasaysayan kay Ara. Alice, ipahanap mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Joaquin Palma at sa kanyang mga kumpanya, lalo na ang mga transaksyon niya sa Vergara Group. Utos ni Gab sa kanyang assistant, ang kanyang boses ay seryoso. Gusto ko lahat mula sa pinakamaliit na detalye. Habang naghihintay siya sa mga report, bumalik sa isip niya ang mga pag-uusap nila ni Ara. Ang mga bakas ng sakit sa mga mata nito tuwing binabanggit ang tungkol sa pagtataksil ng pamilya. Hindi lang simpleng away pamilya ang nangyari kay Ara. Ito ay isang kaso ng mas malalim na panlilinlang. Nang dumating ang mga file, nagulat si Gab sa lawak ng panlililang ni Palma. Matagal na palang pinipilit ni Palma na makontrol ang Vergara Group. Ginagamit niya si Celeste na bulag sa kanyang ambisyon at inggit kay Ara para maging katuwang sa pagpapabagsak ng kumpanya.
At ang insidente ng leak ng company secrets na ipinaputok kay Ara ay isang gimik lamang upang mailayo si Ara sa pamilya para tuluyan ng mawala ng depensa ang mga Vergara. Kumbaga, si Celeste ang kagat-kagat ni Palma at si Ara naman ang naging collateral damage. Isang matinding pag-aalala ang bumalot kay Gab. Kailangan niyang sabihin kay Ara ang katotohanan. Ngunit paano? Paano niya ipapaliwanag na ang pamilyang halos pumatay sa kaluluwa niya ay biktima rin pala ng mas malaking plano? At paano niya sasabihin na siya, si Gab, ay matagal nang nakamasid sa kanya? Nagdesisyon si Gab na harapin si Ara. Isang gabi, dumalaw siya sa opisina ni Ara na noon ay nagtatrabaho pa rin ng mag-isa. Ang mga ilaw sa labas ay nagbibigay ng kakaibang silaw sa kapaligiran. Ara, tawag ni Gab, ang kanyang tinig ay mahinahon. Napalingon si Ara, nagulat sa biglaang pagdating ni Gab. Sir Gab, anong ginagawa niyo dito? Akala ko ay tapos na ang lahat ng pulong natin. May kailangan tayong pag-usapan, Ara. Personal ito. Sabi ni Gab, ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi ko ito kayang itago pa sa'yo. Ikinuwento ni Gab ang lahat. Mula sa kanyang unang nakita kay Ara sa coffee shop, ang lihim niyang pagsubaybay, ang kanyang pagtulong sa Ara's delivery sa pamamagitan ng Reyes Group, hanggang sa mga natuklasan niya tungkol kay Joaquin Palma at sa Vergara Group. Habang nagsasalita si Gab, unti-unting lumaki ang mga mata ni Ara. Ang bawat salita ay tila suntok sa kanyang sikmura. Ang panlilinlang ng pamilya, ang pagmamamanipula ni Celeste, at ngayon ang lihim na pagmamaniobra ni Gab sa likod ng kanyang pagbangon. Kaya pala, bulong ni Ara, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Kaya pala ang bilis ng pag-unlad ng kumpanya ko. Kasi tinulungan mo ako ng palihim. Hindi ko lang ito ginawa para tulungan ka, Ara. Sabi ni Gab, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang lakas mo, ang determinasyon mo. Nakita ko ang sarili ko sa iyo at ayoko na maranasan mo ang mas matinding sakit. Nagbaba ng tingin si Ara. Ang kanyang puso ay naguguluhan, pagkakasakit, pagkabigla. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang maliit na kurot ng pasasalamat. Ang lalaking ito ay nasa tabi niya sa lahat ng oras, kahit hindi niya alam. Pero ano ang ibig mong sabihin na mas malaki pa ang plano, na ang pagtataksil sa akin ay bahagi ng isang mas malalim na bagay? Tanong ni Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Huminga ng malalim si Gab. Ang pagpapalaya sa iyo sa Vergara Group ay hindi lang dahil sa inggit ni Celeste. Ito ay bahagi ng plano ni Joaquin Palma na pabagsakin ang kumpanya nila. Si Celeste ay ginamit lang niya at ang tinatawag nilang pag-leak ng company secrets ay isa lamang pagkukunwari. May mas malalim na lihim, Ara. At ito ay tungkol sa iyo. Bago pa man makasagot si Ara, biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang anonymous message, isang audio file. Binuksan ni Ara ang file. Ang unang tunog ay ang boses ni Celeste. Oh, ginawa ko nga. Pinagbintangan ko si Ara. Pero hindi ko alam na ganito kalaki ang plano ni Palma. Gusto niya lang mapabagsak ang kumpanya at ginamit niya lang ako. Pagkatapos, boses ni Joaquin Palma. Huwag kang mag-alala, Celeste. Magaling ka, pero hindi pa tapos ang laro. May mas malaking sorpresa pa ako sa pamilya Vergara. At sa Little Ara na yan, hindi niya alam ang totoo niyang nakaraan. Ang tunay na dahilan kung bakit siya kinuha ni Doña Elena.
Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kanyang hininga ay tila biglang huminto. Ang audio file ay nagtapos doon, ngunit ang epekto nito ay nakakagulat. Isang malaking, nakakagulat na katotohanan ang unti-unting bumubukas sa kanyang harapan. Hindi lang siya biktima ng inggit, kundi biktima ng isang malaking pagsasabwatan. At ang kanyang nakaraan, anong lihim ang tinutukoy ni Palma? Ang tunog ng audio file ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Ara, mas malakas pa sa tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang cellphone. Ang mukha ni Celeste, albay, ang boses ni Joaquin Palma, nagbigay ito ng linaw sa mga pangyayaring dating malabo. Hindi lang siya biktima ng inggit, kundi biktima ng isang mas malalim na pagkakanulo. Ara, okay ka lang ba? Tanong ni Gab, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang kamay ay marahang pumisil sa braso ni Ara. Hindi makasagot si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa kawalan. Mga salita ni Palma. Hindi niya alam ang totoo niyang nakaraan, ang tunay na dahilan kung bakit siya kinuha ni Doña Elena ay tila gumagapang sa bawat sulok ng kanyang isip. Hindi lang pala ang pamilya Vergara ang nagtaksil sa kanya, kundi may mas malaking sikreto pang tinatago ang pamilya na umampon sa kanya. Isang matinding galit ang unti-unting namuo sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa sa sakit na naramdaman niya noon. Ang sakit ay nagpapahina, ngunit ang galit na ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sapat na. Sapat na ang pagiging biktima. Kailangan kong harapin si Celeste, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Ngayon na, sinubukan ni Gab na pigilan siya. Ara, mag-isip ka muna, baka delikado. Ngunit umiling si Ara. Hindi, Gab. Kailangan ko nang malaman ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng katotohanan. Kailangan ko itong tapusin. Ang kanyang mga hakbang ay matatag habang naglalakad siya patungo sa dating opisina ng Vergara Group. Ang gusali na dating simbolo ng kapangyarihan at yaman ay ngayon ay tila isang ghost town, madilim at tahimik. Nakita niya ang isang janitor na nagwawalis sa lobby. Nasaan po si Miss Celeste Vergara? Tanong ni Ara. Si Ma'am Celeste? Nasa lumang opisina po siya, inaayos ang mga naiwang papeles. Sagot ng janitor. Tila walang pakialam. Umakyat si Ara sa lumang opisina. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakita niya si Celeste, nakaupo sa kanyang upuan, nagkakalkal ng mga dokumento. Ang kanyang muka ay puno ng pagod at pagkadismaya. Hindi na ito ang Celeste na mayabang at may nangiting nanunuya. Ito ay isang Celeste na tila nasira na. Celeste! Tawag ni Ara, ang kanyang boses ay matigas. Napalingon si Celeste, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita si Ara. Ara? Ano ang ginagawa mo dito? Dito? Bakit? Bawal na ba akong pumunta dito sa lugar na dating itinuring kong tahanan bago mo ito sirain? Sagot ni Ara, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Tumayo si Celeste. Ang kanyang mukha ay namumutla. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Naintindihan ko, Celeste. Sabi ni Ara, inilabas ang cellphone at pinatugtog ang audio file. Ang mga boses ni na Celeste at Joaquin Palma ay umaling-awngaw sa tahimik na opisina. Ito ba ang hindi ko naiintindihan, ang plano niyo ni Palma, ang paggamit sa akin para lang masira ang sarili mong pamilya?
Nang marinig ni Celeste ang kanyang sariling boses, nanlumo siya. Napaupo siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi, hindi ko alam paano mo nakuha yan. Kaya mo pa bang magsinungaling ngayon? Sinungaling ngayon, Celeste? Tanong ni Ara, ang kanyang tinig ay malamig. Akala mo ba, sa pagpapalayas mo sa akin, magiging masaya ka na? Na magiging ikaw na ang reyna ng lahat? Hindi mo nakita na ginagamit ka lang din pala? Umiyak si Celeste. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hindi ko sinasadya, Ara. Naiinggit lang ako sa'yo. Gusto ko lang maramdaman na mahalaga ako. Palagi kang pinupuri ni Mama at Papa kahit ikaw ang ampon. Pero ako, palagi akong kinukumpara sa'yo. Palagi akong hindi sapat. At dahil sa inggit mo, pinili mong sirain ang buhay ko, sirain ang pamilya mo, sirain ang lahat. Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Napakababaw ng dahilan mo, Celeste. Napakasakit. Pero, pero, ang lahat ng ginawa ko ay hindi ko lang sariling desisyon. Sigaw ni Celeste, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ginagamit din ako ni Joaquin Palma. Sinabi niya na tulungan ko siya para maayos ang kumpanya, para makabangon tayo. Hindi ko alam na masisira niya ang lahat. At may mas malaking sikreto pa, Ara. Isang sikreto na hindi mo alam. Ang tunay na dahilan kung bakit ka inampon ni Mama at ang tungkol sa mga magulang mo. Bago pa matapos ni Celeste ang kanyang mga salita, biglang bumukas ang pinto. Si Gab, hinabol niya si Ara at ngayon ay naroon siya nakatayo sa likuran ni Ara. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik kay Celeste. Ang mga salita ni Celeste ay tila isang bagong suntok sa tiyan ni Ara. Mas malaking sikreto, ang tunay na dahilan, ang kanyang mga magulang. Hindi lang isang simpleng pag-ampon, may mas malalim pa. Tinitigan ni Ara, si Celeste, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngunit si Celeste ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Ang katotohanan ay tila isang anino na unti-unting lumalabas sa dilim at handa na itong lamunin ang lahat. Ang mga salita ni Celeste ay umaling-awngaw sa isip ni Ara. May mas malaking sikreto pa, Ara. Ang tunay na dahilan kung bakit ka inampon ni Mama at ang tungkol sa mga magulang mo. Ang kanyang nakaraan na laging misteryo ay tila unti-unting nabubunyag. Ngunit bago pa man niya mahabol si Celeste para humingi ng paliwanag, tumakbo na ito palabas ng opisina, tila tinatakasan ang katotohanan. Ara, hayaan mo na muna siya, sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit seryoso. Ang mahalaga ngayon ay malaman natin ang buong katotohanan. At alam ko kung saan tayo magsisimula. Dinala ni Gab si Ara sa kanyang pribadong opisina sa Reyes Group. Doon, inilatag niya ang lahat ng ebidensyang nakalap niya. Mga dokumento ng transaksyon, mga tawag sa telepono, mga email, lahat ay nagtuturo kay Joaquin Palma bilang utak ng pagbagsak ng Vergara Group. At si Celeste, bagamat may sala sa kanyang inggit, ay naging kasangkapan lang. Ginagamit ni Palma si Celeste para sirain ang Vergara Group. Alam niyang naiinggit si Celeste sa'yo, kaya ginatungan niya ang apoy na yan para mapalayas ka sa bahay. Walang kalaban-laban ang pamilya Vergara kapag wala ka, paliwanag ni Gab. At ang sabi ni Palma tungkol sa nakaraan mo, may teorya ako, Ara, pero kailangan nating kumpirmahin. Sa labas ng opisina, ang balita tungkol sa pagbagsak ng Vergara Group ay kumalat na parang apoy.
Mga headlines sa telebisyon at radyo, mga posts sa social media, lahat ay nagpapahiwatig ng tuluyang pagkalugi ng dating respetadong pamilya. Sa mansyon ng mga Bergara, ang dating marangyang tahanan ay naging lugar ng pagluluksa. Si Doña Elena ay umiiyak sa kanyang silid habang si Don Ricardo ay nakaupo sa sala. Tahimik na pinagmamasdan ang mga pader na dati puno ng buhay, ngayon ay tila walang kaluluwa. Paano ito nangyari, Ricardo? Paano tayo nauwi sa ganito? Hikbi ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Ang lahat ng pinaghihirapan namin. Dahil sa mga maling desisyon ni Celeste, sagot ni Don Ricardo, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkapagod. At dahil sa pagtitiwala natin sa kanya ng sobra. At dahil sa pagtrato natin kay Ara. Ang huling mga salita ni Don Ricardo ay tila tinig ng budhi na matagal nang pinigilan. Ang pagsisisi ay unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Ang pagpapalayas nila kay Ara ay naging simula ng kanilang pagbagsak. Samantala, nagpakita si Joaquin Palma kay Celeste sa isang tagong lugar. Hindi ka marunong magtago ng sikreto, Celeste, sabi ni Palma, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngayon, narinig na ni Ara ang lahat ng gusto kong itago. Dahil sa iyo, nag-uulo ang plano ko. Hindi ko naman po sinasadya, Mr. Palma, napasigaw lang ako. Depensa ni Celeste, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi na mahalaga kung sinadya mo o hindi. Sagot ni Palma, ang kanyang tinig ay may banta. Ngayon, dapat kang magbayad sa kapabayaan mo. Ang lahat ng kasalanan ay ibibintang sa iyo. Ikaw ang magiging mukha ng pagkabagsak ng Vergara Group. Nang marinig iyon ni Celeste, lalo siyang natakot. Alam niyang ginagamit siya ni Palma. Ngunit ngayon, wala na siyang kawala. Siya ang magiging scapegoat. Sa opisina ni Gab, ipinakita niya kay Ara ang mga lumang dokumento. Isang birth certificate, isang marriage certificate, at isang huling habilin. Ara, ang mga magulang mo, hindi sila namatay ng walang iniwang anuman. Simula ni Gab, ang kanyang boses ay malumanay. Sila ay mga kaibigan ng pamilya Vergara at bago sila mamatay, nag-iwan sila ng maliit na mana para sa iyo na sana ay ibigay sa iyo kapag nasa tamang edad ka na. Ngunit, ang pera na iyon ay dumaan kay Doña Elena at mula noon, hindi na ito nabanggit. Tila kinalimutan na. Nanlaki ang mga mata ni Ara, hindi lang siya inampon. May pamana siya, at ito ay itinago ni Doña Elena. Ang matagal nang hinahanap niyang katotohanan ay unti-unting lumabas. Masakit, ngunit nagbibigay ng linaw sa lahat. Ang tunay na dahilan ng pag-ampon. Ang pagkainggit ni Doña Elena. Ang motibo sa likod ng pagtrato sa kanya. Kaya pala, bulong ni Ara, ang kanyang tinig ay puno ng kirot. Kaya pala ganoon sila, hindi lang dahil ampon ako, kundi dahil meron akong dapat na hindi ko nakuha. Kailangan mong bumalik sa Vergara Group, Ara, sabi ni Gab, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi para maghiganti, kundi para harapin ang katotohanan, para makakuha ka ng hustisya, at para sa huling pagkakataon, makuha mo ang closure na kailangan mo. Nilingon ni Ara si Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. Tama siya, panahon na para harapin ang nakaraan. Panahon na para tapusin ang lahat. At sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa.
Ang pagbalik ni Ara sa mansyon ng mga Bergara ay hindi na katulad ng dati. Walang nagmamadaling katulong na sasalubong, walang marangyang ilaw na nagpapaliwanag sa malaking sala. Ang dating kinikilala niyang tahanan ay ngayoy malungkot at madilim, tila isang anino ng nakaraan. Ang hardin na dati puno ng makukulay na bulaklak ay, ay ngayoy tuyot at hindi na inaalagaan. Naglakad siya sa loob, ang bawat hakbang ay tila nagpapagalaw sa alikabok ng nakaraan. Nakita niya si Doña Elena at Don Ricardo na nakaupo sa sala, ang kanilang mga mukha ay gusot at puno ng pagod. Hindi na sila ang mga Vergara na mayabang at mayaman. Sila ay tila dalawang anino ng kanilang dating sarili. Nilingon siya ni Doña Elena at sa mga mata nito nakita ni Ara ang pagkabigla, kahihiyan at isang bakas ng desperasyon. Ara, bulong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw nga, bumalik ka. Bumalik ako, Ma'am Elena. Sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay matigas at walang emosyon. Sinasadya niyang hindi gamitin ang salitang mama. At sa pagkakataong ito, hindi para umalis ng luhaan. Nanlamig si Doña Elena, tumingin siya kay Don Ricardo na noon ay nakayuko lang. Alam ko na ang lahat, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay lumalakas. Ang tungkol sa pagpapalayas nyo sa akin, ang tungkol kay Celeste, at ang plano ni Joaquin Palma. Hindi makasagot ang mag-asawa. Ang pagbagsak ng kanilang imperyo ay nagdala sa kanila sa kanilang pinakamababang punto at sa harap ni Ara wala silang lakas para lumaban. Ara, anak. Nagsimulang magsalita si Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo kami, nalugi kami, wala na kami. Wala na kaming matutulungan. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Isang ngiti ng pait ang sumila ay sa labi ni Ara. Pag-asa? Dati ako ang anak na pwedeng balewalain. Ngayon, ako ang pag-asa ninyo? Napakababaw ng lahat ng ito. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Gab. May dala siyang isang folder. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bagong lakas kay Ara. May dala akong mga dokumento, Doña Elena, sabi ni Gab. Inilapag ang folder sa mesa. Mga dokumento na magpapaliwanag sa lahat. Hindi lang tungkol sa pagbagsak ng inyong kumpanya, kundi pati na rin ang tungkol sa nakaraan ni Ara. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Tila alam na niya ang susunod na mangyayari. Hindi lang si Celeste ang may sala, Doña Elena. Patuloy ni Gab, kayo rin. Ang pagtatago nyo sa tunay na identidad at mana ni Ara mula sa kanyang mga magulang. Ang paggamit nyo sa kanya bilang kasangkapan para sa sarili ninyong pagnanais. Umiyak si Doña Elena. Ang kanyang mga luha ay nagpatuloy sa pag-agos, ngunit sa pagkakataong ito, tila ito ay luha ng pagsisisi at kahihiyan. Oh, totoo ang lahat, hikbi ni Doña Elena. Si Ara, si Ara ay anak ng matalik kong kaibigan. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente at pinagbili nila sa akin si Ara kasama ang isang maliit na pamana. Pero natakot ako. Natakot ako na baka mas mahalin ko siya kaysa kay Celeste. Natakot ako na kapag nalaman niya ang tungkol sa mana niya, iwanan niya kami. Ayoko siyang maging mas mayaman kaysa sa sarili kong anak. Ikinulong ko siya sa bahay na ito, pinaniwala na wala siyang ibang pamilya, para lang manatili siya sa aming tabi.
Ang pag-amin ni Doña Elena ay tila isang malaking pader na gumuho sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang matinding sakit, galit, at pagtataksil. Hindi lang inggit ni Celeste ang pinagmulan ng lahat, kundi ang kasakiman at takot ni Doña Elena. Bago pa man makapagsalita si Ara, bumukas muli ang pintuan. Si Celeste, na may mugtong mga mata at gusot na buhok, ay pumasok. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng kanyang mga magulang. Celeste, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay may halong pagkaawa. Alam mo na ang lahat, hindi ba? Napayuko si Celeste. Oo, alam ko. At totoo ang sinabi ni Mama. Sinadya ko ring sirain ka, Ara, dahil akala ko kapag wala ka, ako na ang magiging sentro ng lahat. Hindi ko alam na gagamitin lang pala ako ni Joaquin Palma para sirain ang pamilya ko. Si Joaquin Palma ay nasa likod ng lahat ng ito, sabi ni Gab, ibinukas ang folder. Mga ilegal na transaksyon, panlilinlang at pagmamanipula. Siya ang utak ng pagbagsak ng Vergara Group at ginamit niya si Celeste bilang kanyang kasangkapan. Ang lahat ay nahayag, ang kasinungalingan, ang pagtataksil, ang kasakiman, ang panlilinlang. Ara na nakatayo sa gitna ng lahat ay naramdaman ang bigat ng katotohanan. Ang pamilyang minahal niya ay siya ring nanakit sa kanya ng husto. Ang pamilyang pinangarap niyang makasama ay siya ring nagkulong sa kanya sa isang buhay ng kasinungalingan. Tumingin si Ara sa bawat isa sa kanila. Kay Doña Elena na lumuluha, kay Don Ricardo na nakayuko, at kay Celeste na puno ng pagsisisi. Ang galit ay naroon, ngunit may kasama ring pagkaawa. Hindi sila karapat-dapat sa paghihiganti niya. Tumayo si Ara, ang kanyang tindig ay matatag. Hinarap niya si Doña Elena at Celeste. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Narito ang mga kondisyon ko, sabi ni Ara. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Walang bahid ng pagdududa. Gusto ko ang katotohanan. Gusto ko ng hustisya at gusto ko ng kapayapaan. Ang mga salita ni Ara ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala ng mansyon ng mga Vergara. Narito ang mga kondisyon ko. Gusto ko ang katotohanan. Gusto ko ng hustisya at gusto ko ng kapayapaan. Walang nagsalita. Tila naghihintay ang lahat sa susunod na sasabihin ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang tindig ay matatag, hindi na ang Ara na dating duwag at madaling apihin. Celeste, simula ni Ara, ang kanyang boses ay malinaw. Gusto kong mag-organisa ka ng isang public press conference. Sa harap ng media, aaminin mo ang lahat ng kasalanan mo. Ang paninira mo sa akin ang pagmamanipula sa iyo ni Joaquin Palma at ang lahat ng maling desisyon na nagpabagsak sa kumpanya. At pagkatapos noon, formal kang tatalikuran ang anumang karapatan o pagmamay-ari sa Vergara Group. Nanlaki ang mga mata ni Celeste, ngunit sa kanyang muka walang pagtutol. Tila tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Pero, wala na namang halaga ang Vergara Group, Ara. Wala nang matitira. Bulong ni Celeste, ang kanyang tinig ay may bahid ng sakit. Hindi ito tungkol sa halaga ng kumpanya, Celeste, sagot ni Ara. Ito ay tungkol sa prinsipyo, sa katotohanan. Gusto kong malaman ng publiko ang lahat at gusto kong harapin mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga pinili. Tumingin si Ara kay Doña Elena. Ma'am Elena, gusto ko ng public apology sa harap ng lahat. Gusto kong aminin ninyo ang lahat ng katotohanan tungkol sa aking mga magulang at ang
at ang tungkol sa pamanang itinago ninyo. At gusto kong makita na kayo ay nagsisisi ng tunay. Hindi sumagot si Doña Elena, ngunit ang kanyang pag-iyak ay lalong lumakas. At tungkol sa mana ko, patuloy ni Ara, hindi ko ito kukunin. Ang pera na iyon ay mananatili sa inyo. Pero gusto kong gamitin ninyo ito hindi para sa luho, kundi para makabangon kayong muli mula sa simula. At gagabayan ko kayo sa abot ng aking makakaya para makabangon kayo ng matuwid. Sa isang kondisyon, wala na akong pakialam sa Vergara Group at hindi nyo na ako pwedeng pakialaman sa buhay ko. Nagulat ang lahat. Hindi inaasahan ng sinuman ang ganitong klasing desisyon mula kay Ara, hindi paghihiganti, kundi pagpapatawad kasama ang matinding kondisyon. Kinabukasan, isang press conference ang inorganisa. Sa harap ng nagkalat na media, lumabas si Celeste. Nakasuot siya ng simpleng damit, ang kanyang muka ay walang makeup at ang kanyang mga mata ay mugto. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Inamin niya ang paninira kay Ara, ang kanyang inggit at ang pagmamanipula sa kanya ni Joaquin Palma. Ang bawat salita ay may kasamang luha. Pagkatapos ni Celeste, lumabas si Doña Elena. Ang kanyang dating matigas na tindig ay ngayoy malambot at puno ng panghihinayang. Sa harap ng media, inamin niya ang lahat ng kasalanan niya kay Ara, ang pagtatago ng kanyang pamana, ang pagpapalayas sa kanya, ang lahat ng pait na ibinigay niya. Yumuko siya at lumuha. Ara, patawarin mo ako. Bulong ni Doña Elena sa harap ng media, tila hindi na niya alintana ang libu-libong mga mata at kamera na nakatutok sa kanya. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Nanonood si Ara sa telebisyon kasama si Gab. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni na Celeste at Doña Elena ay tila nagpapagaan ng kanyang pasanin. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit kasama nito ang pag-asa ng paggaling. Pagkatapos ng press conference, bumisita si Doña Elena sa opisina ni Ara. Hindi na siya ang dating Doña Elena. May dalang bulaklak at may mga mata na puno ng pagsisisi. Ara, bulong ni Doña Elena, inabot kay Ara ang bulaklak. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon. Hindi nagsalita si Ara, kundi niyakap niya ang kanyang ampon na ina. Sa yakap na iyon, tila gumuho ang pader na matagal nang nakaharang sa pagitan nila. Hindi pa ito perpekto, ngunit ito ang simula ng pagpapatawad. Nang gabing iyon, magkasama sina Ara at Gab. Mahirap ang pagpapatawad, Ara, sabi ni Gab. Hawak ang kamay ni Ara, pero mas mahirap ang mabuhay na may galit sa puso. Alam ko, sagot ni Ara sumandal sa balikat ni Gab. Hindi ko pa rin sila mapapatawad ng buo, pero ayaw ko nang maging biktima. Gusto kong maging malaya. At malaya ka na, sabi ni Gab, hinalikan ang buhok ni Ara. Nang sumunod na linggo, dinala ni Gab si Ara sa isang libingan. Ang libingan ng kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang mga pangalan ng kanyang tunay na magulang. Naglagay siya ng mga bulaklak at sa tahimik na sandali, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang sakit, ang lungkot, ang saya sa paghahanap ng katotohanan. Salamat po, Mama. Salamat po, Papa. Bulong ni Ara, ang kanyang mga luha ay umaagos. Sa wakas, alam ko na kung sino ako. Sa wakas, malaya na ako. Sa pag-uwi nila, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang kapayapaan.
isang kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang katanungan pa rin ang bumabagabag sa kanya. Ang lahat ba ng sakit na ito ay nagkakahalaga ng pag-ibig at handa na ba siyang muling magtiwala, lalo na kay Gab, na naging malaking bahagi ng kanyang paggaling? Ang sikat ng araw ay marahang dumampi sa mukha ni Ara. Nagising siya na may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na siya nagising na may bigat sa dibdib. Ang nakaraang mga buwan ay puno ng pagsubok. Ngunit bawat isa ay naghatid sa kanya sa isang bagong yugto ng buhay. Isang yugto na puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang Aras Delivery ay lalo pang lumaki at naging isa sa mga nangungunang delivery service sa Metro Manila. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi sa inspirasyon na ibinigay ni Ara sa maraming kababaihan na nangarap na bumangon mula sa wala. Si Leo, ang kanyang assistant, ay naging kanyang kanang kamay at ang kanyang mga riders ay itinuring niyang pamilya. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila ni Gab sa isang rooftop restaurant, ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa kanilang paligid. "Kamusta ang pakiramdam mo ngayon?" tanong ni Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay Ara. "Masaya ka na ba?" Ngumiti si Ara. "Oo, Gab. Masaya ako. Masaya na hindi na ako nagdadala ng galit sa puso ko." Hinawakan ni Gab ang kamay ni Ara sa ibabaw ng mesa. "Naalala ko pa ang araw na nakita kita sa coffee shop. Sino ang mag-aakalang ang babaeng iyon na nagbigay sa akin ng aking wallet ay siya ring magbabago ng aking mundo?" Napatawa si Ara. "At sino ang mag-aakalang ang Sir Gab na iyon ay siya palang nagplano ng lahat ng pagbangon ko?" Nagpalitan sila ng matamis na tingin. Sa piling ni Gab, naramdaman ni Ara ang tunay na seguridad at pagmamahal. Hindi ang pagmamahal na may kondisyon, kundi ang pagmamahal na tinanggap siya ng buong buo. "Gusto kong maniwala ka na hindi ako ang nagplano ng lahat," sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay malumanay. "Ikaw, Ara. Ikaw ang nagplano ng lahat sa sarili mong pagsisikap. Ako lang ang naging taga-suporta. Pero kung hindi ka malakas, kung hindi ka matatag, hindi ka makakarating sa kung nasaan ka ngayon." Naramdaman ni Ara ang init sa kanyang puso. Totoo nga, ang pagbangon niya ay bunga ng kanyang sariling lakas. Ngunit si Gab ang naging liwanag sa kanyang pinakamadilim na sandali. "Salamat, Gab." Bulong ni Ara, ang kanyang mga mata ay lumuluha. "Salamat sa lahat." Samantala ang pamilya Vergara ay dahan-dahang bumabangon. Sa tulong ng limitadong suporta mula kay Ara, nagsimula sila sa isang maliit na negosyo ng paggawa ng mga native delicacy. Si Doña Elena at Don Ricardo, bagamat matatanda na, ay natutong mamuhay ng simple at sa wakas ay natuto silang pahalagahan ang tunay na halaga ng pamilya at pagpapakumbaba. Isang hapon, binisita ni Ara ang maliit nilang tindahan. Nakita niya si Doña Elena na abalang nagbabalot ng mga kakanin. "Kamusta na po, Ma'am Elena?" tanong ni Ara. Nilingon siya ni Doña Elena at sa kanyang mga mata, walang pagkabigla o kahihiyan. Sa halip, isang ngiti ng pagtanggap at pasasalamat. "Mabuti naman, Ara. Maraming salamat sa pagbisita," sagot ni Doña Elena. "At salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakabangon." Nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang ampon na ina. Ang dating mataas at mayabang na si Doña Elena ay ngayoy mas mapagpakumbaba at mas tunay. "Wala po iyon, Ma'am Elena," sagot ni Ara. Ang kanyang puso ay gumaan.
Lahat tayo ay may karapatan na magsimula muli. Pagkatapos isang balita ang kumalat sa media, si Joaquin Palma ay nahuli at kinasuhan dahil sa pandaraya, pagmamanipula at iba pang krimen sa negosyo. Ang mga ebidensya na inilatag ni Gab at ng kanyang team ang nagpabagsak kay Palma. Sa wakas, nakuha ni Ara ang hustisya. At si Celeste, matapos ang kanyang public confession, pinili niyang magsimula muli sa ibang lugar. Sa tulong ng isang rehabilitation program, sinubukan niyang ayusin ang kanyang sarili at sa huli, nagtatrabaho siya bilang isang simpleng sales clerk. Bagamat hindi sila nagkabalikan ni Ara bilang magkapatid, mayroon silang isang pag-unawa. Ang inggit at kasakiman ay nagdulot ng pagkasira, ngunit ang pagkakataon para magbago ay laging naroon. Isang araw, inakyat ni Ara at Gab ang tuktok ng isang bundok. Mula sa itaas, tanaw nila ang buong syudad, ang mga gusali at ilaw na kumikinang sa ilalim ng kalangitan. Napagdaanan mo ang lahat, Ara, sabi ni Gab, niyakap si Ara mula sa likuran. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Pero sa huli, pinili mo ang pagpapatawad. Pinili mo ang pagmamahal. Nilingon ni Aray si Gab, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Alam ko na kung ano ang tunay na bahay, Gab, bulong ni Ara, inilapat ang kanyang ulo sa balikat ni Gab. Hindi ito sa malaking mansyon, hindi ito sa kayamanan o kapangyarihan. Ang tunay na bahay ay narito, sa puso na marunong magpatawad, sa kaluluwa na handang magmahal, at sa piling mo. Hinalikan ni Gab si Ara, isang halik na puno ng pangako. Sa piling ng bawat isa, alam nilang natapos na ang isang kabanata ng kanilang buhay. Ngunit ngayon, isang bagong kabanata ng pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan ang naghihintay sa kanila. Mga na